Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung pag-usapan natin tungkol sa diet para sa mga mataba or obesity. Okay? At binanggit ko na po na ang dahilan, ang number one dahilan ng pagiging taba ay dahil po sa sumobra yung kinain ninyo. Okay? Of course, ang quantity ng pagkain, kung gaano kadami ang kainin po ninyo, ay hindi po pwede pareho ang lahat. Ha? Kasi may iba dyan, ang sipag, trabaho ng trabaho. Okay? Pero, mataba. Kasi po, yung kinain nila, sobra pa rin. Okay? So, bawasan po natin yan. Okay? Kasi tumataba siya kahit masipag, trabaho ng trabaho. Supposedly, hindi siya tataba kasi kilos ng kilos. Syempre, yung kinain niya, masusunog ka agad at wala na po madideposit sa katawan. Bakit tumaba siya kahit malikot? Ha? Sa mga bata, laro ng laro. Tumataba pa rin. Kasi po, sumobra pa rin yung kinain niya. Ang sagot natin dyan ay bawasan yung kain niya para wag siyang tumaba. Katulad ng isang hindi bata or adult. Okay? Pag wala naman siyang masyadong ginagawa, nakaupo lang po yan sa opisina, sumusulat, nagtatype, no? Okay, pero ang kain niya, hindi naman po masyadong marami, pero bakit tumataba? Siyempre, ganun rin po ang sagot natin. Para sa akin, sa paningin po ninyo, konti lang. Pero, dahil mas konti ang ginawa niya, ang galaw niya, yung nakikita po ninyo na hindi naman marami yung kinain niya, tama rin po. Kasi yun po napansin ninyo. Pero bakit tumataba siya? Kasi po, walang ibang dahilan. Yung kinain niya, kahit sa paningin ninyo hindi marami, para sa akin, mukhang sumobra. Dahil po sa kaniyang activity na medyo does not require him or her to eat that much. No? So, depende po sa activity talaga ng isang tao. Walang specific or definite na amount of food. Kaya po, pag nag-advise po tayo sa ating Dr. Jeff Ho Diet, tinatanong po natin, anong trabaho ng pasyente? Okay? At based sa trabaho, okay, tinatanong rin po natin kung gaano kadami ang kinain niya para doon natin i-base kung anong bawasan po natin kung kailangan bawasan. Okay? So, minsan nga wala naman yung, sige, isang matchbox na ganito, isang cup na ganito, yun ang dapat kainin mo. What if, kung 1/2 cup lang ang kinakain niya? Mukhang sumobra pa yata yung in-advise mo sa kanya. So, kailangan tanungin po natin kung gaano kadami ang kinakain ng pasyente. If not, kung hindi natin itatanong, dumidiretso lang po ako palagi. So, kung anong kinakain ninyo, Mrs. or Mr., bawasan mo pa ng kalahati. Kung anong kinakain ninyo. Kasi, sa katawan po ninyo na medyo overweight, mukhang sumobra ang kinain ninyo. Naturalmente, bawasan po ninyo. Hindi yung palitan natin ng percentage ng carbo, protein, fat, katulad sa keto diet or kakain ka lang ng 8 oras. Hindi naman po dahilan sa pagiging taba yung percentage ng carbo, protein at saka fat to the point na kailangan i-modify po ninyo katulad sa keto diet. Hindi rin po dahilan pagiging taba ang isang tao ang schedule ng kain niya to the point na kailangan 8 hours lang, Kaya mali ang approach ng keto diet at saka intermittent fasting. Okay? So, doon pa lang sa kinakain ng pasyente, i-focus natin. No? Yun po ang
strategy, yung first and foremost strategy ng Dr. Jeff Ho na diet without changing the percentage of carbo, protein, and fat, and without changing the schedule of meals as what is happening in ketogenic diet or keto diet and intermittent fasting diet respectively. Okay? So, palagi natin sinasabihan ng pasyente, number one, tumataba ka kasi hindi lang sumusobra ang kinain mo. Baka hanggang busog ka lang. Pero, even then, kung hanggang busog pa lang, hindi yung sobra na busog, bakit tumataba ka? Therefore, yung pagbusog mo, consider pa rin sobra ang kinain mo in terms of connection to your activity. Okay? So, dahil po hindi masyado mahirap yung trabaho ninyo, kahit busog lang po kayo, hanggang busog lang hindi yung overbusog, sobra pa rin sa inyo. Kasi tumataba kayo eh. Kaya, bawasan mo lang ng konti. Kaya, ang number one advice ko po ay, eat 90% na busog. Malapit na busog, tama na. Huwag na kayo maghintay na burp, tsaka lang kayo magtigil. Kasi pag nag-burp kayo, ibig sabihin, busog na kayo, puno ng puntyan ninyo, kahit tinulak po yung hangin, paakyat, kaya po nag-burp kayo. Ayun. So, lalo magtigil kayo, kung nag-burp na kayo, ibig sabihin, puno na yung tiyan ninyo at busog na po kayo. At lalo na hindi kayo dapat kumain pa dahil busog na po kayo. So, huwag kayo maghintay ng burp, tsaka lang kayo magtigil. Pag may feeling kayo, busog kayo, tama na po yan. Ibig sabihin, malamang 90% puno na po yung tiyan ninyo. At nakakatulong na po yan. Yun po ang first step. Okay? So, ang next natin na in-advise sa pasyente ay, syempre, huwag natin hintayin na mag-burp. No? Okay? Iwasan rin natin yung burp. Ano yung burp? B-U-R-P. B. Walang buffet. U. Walang only rice. R. Walang restaurant. P. Iwasan natin ang party. Ayan. So, in that way, nakakatulong na po yan sa pag-reduce ng timbang po natin. Okay? So, itutuloy po natin yung pag-usapan natin tungkol sa Dr. Jeff Ho Diet. Maraming salamat po.